Muli, maraming salamat sa lahat ng hindi nakakalimot mag-subscribe. Kung sino man kayo, sana hindi kayo mauubusan ng swerte. Magsimula na tayo. Sa usapang malas, parang sinalo ko na yata lahat ng kamalasan sa mundo. Ewan ko ba, bata pa lang ako. Palpak na talaga ako sa buhay. Ako yung tipo ng tao na hindi tinutulungan ng mga kapatid ko kasi tamad ako. At inaamin ko naman yon. Para bang wala akong direksyon sa buhay noon. Wala akong diskarte. Wala akong maayos na tinatahak. Mababa rin ang grades ko sa school. Ibig sabihin, ako yung tipo ng tao na nakikita ng lahat na magiging tambay lang. Yung tipong batugan habang buhay, na basta na lang makakapag-asawa. Para bang ako yung tipo ng lalaki na babae pa ang bubuhay sa akin. Maraming beses ko namang sinubukan na may gawin, pero lagi talaga akong pumapalpak. Kahit gaano ko papaghirapan ang isang bagay. Kaya pati ako, sumuko na rin. Pati na rin ang pamilya ko ay sinukuan ako. Nagpatayo sila ng maliit na kubo sa gilid ng bahay at doon ako pinatira. Para daw maranasan ko ang hirap at matuto akong magsumikap. Wala akong kuryente doon. Wala akong tubig. Wala akong sariling banyo. Nakikigamit lang ako sa kanila. Minsan, sinasadya pa nilang damutan ako para lang maturuan ako ng leksyon. Pero wala pa rin nangyari kasi nakakahanap at nakakahanap ako ng paraan. Nambuburaot ako sa mga tropa ko. Nauuto ko kung sino-sino para lang magkaroon ng pera. Yan lang ang naging takbo ng buhay ko. Kadalasan talaga, naloloko ko pa noon ang mga Bombay. Nangungutang ako sa kanila at ibang bahay ang itinuturo ko. Kung hindi naman sa Bombay, sa mga tindahan na medyo malayo sa amin, doon ako kumakapit. Gumagamit pa ako ng ibang pangalan para lang ipalista ang mga utang ko. Siyempre sa pagkain, sigarilyo at alak. Mga tipikal na pangangailangan ko noon bilang tao. At siyempre, hindi ko rin yon binabayaran. Kasi ibang pangalan ng mga nakalista. Ibig sabihin, wala silang mahahabol sa akin. Hindi naman lagi umaayon sa akin ang panahon. Mas madami pa rin ang mga araw na pare-pareho ang nangyayari. Yung bang mga araw na napupuntahan ako sa kubo ko. Napapagalitan ako ng tatay ko. Minsan nga, kahit matanda na ako, nabubugbog pa rin ako sa kahihiyan ng mga pinaggagawa ko dahil sa mga utang. Binabayaran naman nila, kaya nakakalusot pa rin ako. Kahit umabot pa sa puntong magkakabaranggayan na. Alam ko namang hindi ako kayang tiisin ng pamilya ko. Siguro, doon nagsimula ang problema. Dahil alam kong mahal nila ako. Mas lalo akong nawalan ng ganang gumawa ng paraan para magbago ang takbo ng buhay ko noon. Huwag mo nang antayin na umabot sa puntong palayasin kita rito sa lupain ko. Pati ang kubo mo, susunugin ko sa harapan mo para wala ka nang matirhan. Magbago ka na, Nelson. Sobrang dami na ng parwis yung ginawa mo. Di mo gayahin yung mga kapatid mo. Ang layo na ng narating nila. Kung hindi ka lang kasi nagbulakbol sa pag-aaral, sana nakatapos ka na. Sana may magandang buhay ka na ngayon. Pero, ano bang ginawa mo? Eto na naman tayo, tay. Kahit naman seryosohin ko ang pag-aaral ko noon, wala talaga eh. Alam niyo kung ilang beses kong sinubukan. Pero hindi ko talaga maintindihan yung mga pinaggagawa doon. Mahirap bang unawain yun, tay? Ano bang gusto niyong gawin ko? Bebenta ko ang sarili ko. Wala na nga akong magawa eh. Kung sasabihin niyong magnegosyo ako, saan naman ako kukuha ng puhunan? Puro nga ako takbo sa utang dahil wala akong pera. Wala ring trabaho na tumatanggap sa akin.
Ano bang gusto niyong gawin ko? Ano, magwala na lang ako? Tigilan mo ako sa mga salitang mong yan. Alam kong hindi mo yan gagawin. Nananakot ka lang dahil nasanay kang lagi kang sinasalo. Kung gusto mo ng bagong direksyon sa buhay mo, umuwi ka sa probinsya. Mag-construction ka doon at may kilala akong naghahanap ng tao. May pinapagawang bahay ang tita mo roon. Kung ayaw mo, lumayas ka na rito sa lupain ko. Siguradong hindi ka na makakabalik. Huwag mo akong hinahamon, Nelson. Kayang-kaya kitang tiisin. Hindi ko na kayang sakit ang ulong binibigay mo sa amin. Construction? Ang hirap-hirap nun ah. Mainit tapos nagbubuhat ka pa ng mabigat. Ang bigat-bigat ang trabaho na yun, tay. Magkano ba ang pasahod? Baka naman baratin pa ni tita yun. Porke ba pamangkin niya ako. Abusuhin pa niya ako eh. Tindi talaga ng mukha mo, Nelson ah. Kaya mo bang magkaroon ng 300 sa paghihilata mo dyan? Di ba hindi? Kaya pumunta ka doon sa probinsya. Ako nang sasagot sa pamasahe mo. Para naman makahinga tayo sa isa't isa. Baka mabawasan na ang iniintindi namin ng nanay mo. Mahiya ka naman, anak. Ang laki-laki mo na oh. Pero wala ka pang direksyon sa buhay. Binigyan ka na ng oportunidad, kaya tanggapin mo. Ikaw lang naman ang barat eh. Ikaw itong oportunista. Kaya wag mo nang pang pagsalitaan ng ganyan ng tita mo. Tulong na nga niya yun sa'yo eh. Oo sige tay, kung yun lang naman pala eh. Sabihin nyo na lang ako kung kailan ako aalis. Nandyan lang naman ako sa kubo ko. Pabaunan nyo rin ako ng pera at pagkain ha. Ayoko namang magmukhang timawa sa biyahe. Hindi ako pumayag dahil sa may trabaho na kaagad ako. Pumayag ako dahil gusto ko lang lumipat sa ibang lugar. Masyado na kasi akong kilala sa amin. Wala nang nagtitiwala sa akin. At malabo na rin magkaroon pa ako ng pagkakakitaan doon. Sa madaling salita, mainam na rin na mapunta ako sa ibang lugar. Para kahit papano, makalimutan ng mga tao kung ano-anong kalokohan ang pinaggagawa ko noon. At doon naman ako sa probinsya nila tatay, mamimeroisyo pa rin. Sa totoo lang, ganun talaga ang iniisip ko noon. Bala ko nga, habang nasa biyahe pa lang, gagawin ko lang libangan na yung trabaho. Hindi ko rin naman balak na seryosohin. Pagkarating ko sa bahay ng tita ko, talagang nagliwanag ang mga mata ko. Kasi kitang-kita ko kung gaano kalaki at kaganda ang bahay nila. Ibig sabihin, mayroon talaga silang pera. Tapos, napaka-pribilehiyo ng tingin ko. Meron akong maayos na kwarto. May sariling banyo pa. At maganda ang mga damit ko. Ang sasarapan nilang magluto ng pagkain. At syempre, gumana na naman ang pagkamakapal ng mukha ko noon. Pero ilang araw lang ang lumipas. Ipinakita na sa akin ni tita ang totoong dahilan kung bakit ako pinauwi doon. Tinuro nila sa akin ang isa pang bahay na pinapagawa nila. Maganda sana ang plano, 2 palapag. At siguro mga 10 kaming gagawa. Ang inakala kong magiging libangan lang na trabaho, naging trabaho palang wala akong pagpipilian kundi gawin. Umaga pa lang siguro na mga 6:00, ginigising na ako ng foreman. Trabaho kaagad, walang mainit-mainit. Iinom lang ng tubig ang pahinga. Minsan nga ay wala pa. Kung kakain, sarili naming diskarte. Hanggang sa dumating yung araw na hindi na ako pinapauwi ni tita sa bahay nila. Doon na lang ako sa barracks natutulog. Mainit, masikip, at ang baho pa. Hindi ako sanay pero wala naman talaga akong pagpipilian. Noong natanggap ko ang sweldo ko unang beses, ayun na ata ang pinakamalaking pera na nahawakan ko. Pero hindi pa rin yung sapat para sa mga gusto kong bilhin at kainin. Kaya ang ginawa ko, nanghihingi na lang ako ng pagkain ko sa mga katrabaho ko. Alam kong mas kapos at nangangailangan sila kasi halos lahat ay may pamilya. Pero wala akong pakinon. Hindi lang ako nanghingi
kasi nagbibigay din naman sila. Halos sa kanila ko naaasang lahat ng pagkain at pangangailangan ko. Ultimo toothpaste, hinihingi ko sa kanila. Shampoo at sabon. Pero wala akong gastos. Ako naman, bibili ng bagong damit, sapatos, minsan ay relo, at napupunta sa lahat ng bisyo ko. 'Di ba? Ang sarap ng buhay ko. Hindi sila makakaangal kasi pamangkin ako ng boss. Siyempre, hindi naman araw-araw Pasko rin. Hindi rin nagtagal, may pumuna na sa akin. Sinumbong ako kay tita. Ayun, nagalit tuloy sa akin si tita. Wala na akong mapaghingan. At kailangan ko ng tustusan ang sarili ko. Gamit ang sarili kong pera. Ang bigat pala ng may obligasyon. Kahit sarili mo lang ang inaasikaso. Mahal na mahal ang sarili ko pagdating sa pangangailangan ko. Pero pagdating sa mga luho, mga bisyo, ay ayos lang. Parang sinampal ako ng realidad noon. Hanggang sa natutunan kong magtipid. Doon na rin ako natutong kumain ng mga dilata ng paulit-ulit. Parang kahit papano, natutunan kong kontrolin ang pagiging mapusok. Kaya naiaayos ko na rin ang sarili ko ng paunti-unti. Dati, kaya kong bumili ng isang kahan ng sigarilyo sa isang araw lang. Ngunit sa paglipas ng mga araw, paisa-isa o dalawa na lang. Sa gabi, natuto talaga akong mag-adjust. Kapag naiinitan ako, nagduduyan na lang ako sa labas, sa ilalim ng puno ng nara. Nakita ako ng katrabaho ko isang gabi kasi naninigarilyo ako sa puno. Unang beses niya akong sinita at iyon rin ang unang beses na narinig ko ang bagay na binanggit niya sa akin noon. Uy Nelson, panay ka pa rin ang usok dyan sa ilalim ng puno. Pag nagambala mo yung mga engkanto dyan, ewan ko na lang, kundi yan lumaki ang itlog mo. Ha? Anong engkanto ang pinagsasabi mo? Ilang linggo na tayong nandito. Naninigarilyo na ako. Pero wala namang masamang nangyari sa akin Wala rin akong nakikitang engkanto gaya ng sinasabi mo. Bakit? Aantayin mo pa ba na may makita ka? Aantayin mo ba na may mangyari? Binabalaan ka na Nelson. Hindi tamang ginagawa mo. Ayaw na ayaw nila sa amoy ng mga ganyan. Tapos dyan ka patutulog. Napakaingay mo pa namang maghilik. Tapos nagsasalita ka pa habang natutulog. Ang laking perwisyo ng ganyang ginagawa mo. Di ka na lang umupo doon sa higaan mo sa barracks. Ikaw nga lang ang walang katabi. Kasi alam na mga katrabaho natin na napaka-arte mo. Di ka pa kontento. Asos, hindi kong may engkanto talaga dito sa puno. Narinig na niya na maarte ako. Kaya hindi niya ako gagalawin. Huwag mo nga akong tinatakot, Joel. Masyado na tayong matanda para sa mga ganyang kwento. Grabe naman yung pag-iilusyon mo sa mga engkantong yan. Hindi nga yan totoo. Ngayon ko nga lang yan narinig sa'yo Ay nako. Panakot lang yan sa mga pasaway na bata. Ewan ko sa'yo. Napakatigas ng ulo mo. Ikaw ang literal na pasaway na bata. Di na tumanday ang utak mo Ang hirap mong pagsabihan. Sige, magtiis ka dyan. Kung paninindigan mo na dyan ka matutulog sa ilalim ng nara, sige, huwag ka nang papasok sa barracks Yung higaan mo, pahihigaan ko sa katrabaho natin Kapag umulan, huwag kang magdalawang isip na pumasok sa loob. Kasi, hindi ka namin tatanggapin. Wala talaga akong interes at pakialam sa mga pinagsasabi ni Joel sa akin. Engkanto. Masisindak ba ako dyan? Sa mga inutangan ko ng mga tao, alam kong may pera at kaya kong patumbahin. Nagagawa ko pang tumakas. Yan pa kaya mga nilalang na hindi ko naman nakikita. Nagkibit balikat na lang ako at humiga sa duyan. Pagkatapos ay nakatulog ako. Wala akong pakialam kahit sino pa ang maperwisyo ko. Dahil perwisyo naman talaga ang tingin sa akin ng mga tao. Wala na rin akong kailangang patunayan pa. Kinabukasan,
Day off namin noon. Kaya naisip ko na gusto ko namang makatikim ng kakaibang merienda. Nagpunta ako sa sentro. Mag-isa lang. Naglalakad-lakad sa paligid hanggang sa may mahanap akong mabibilhan. Hanggang sa may nakita akong tenderang nagtitinda ng bananakyo. Talagang pumukaw ng atensyon ko. Hindi dahil sa paninda niya, kundi dahil sa kanya. Siyempre, hindi kilala sa lugar na yon ang mga kalokohan ko. Alam kong may diskarte ako sa babae. Kaya agad akong lumapit sa kanya. Siyempre, para bumili muna. Tapos, tsaka ko isingit ang pagkikipagkwentuhan. At yun nga ang nangyari. Maganda ang naging usapan namin ng babaeng nakilala kong si Cecil. Hindi na nga niya pinabayaran sa akin yung kinain ko. Laking tipid din kasi. Alam kong marami na akong nakain. Humirit pa nga ako ng turon at palamig. Pagkaramdam ko, gusto rin niya ako. Kasi syempre, kakaiba ang mukha ko sa kanila. Galing ako ng syudad. Hindi ko sinasabi na magkaiba ang mga mukha ng taga-probinsya at taga-syudad. Pero sa pananamit, alam kong naninibago sila sa akin. Kumbaga, mabango ang taga-syudad pagdating sa taga-probinsya. Pinabalik pa nga ako ni Cecil kinabukasan. Siya na daw ang sasagot sa merienda ko. Ako naman, bilang oportunista, araw-araw talaga akong pumupunta sa pwesto niya. Grabe bilang lalaki, nakakahiya yun, no? Kumakain ako ng libre at may kakwentuhan pa ako. Hanggang sa nawala ang interes ko sa kanya. Napalitan na ng gusto ko lang siyang gamitin dahil nakakain ako ng libre. At ang tipid-tipid ko pa dahil merienda lang naman iyon. Minsan, halos panlaman tiyan na lang talaga. Iyon na lang ang kinakain ko buong maghapon. Kasi mabigat talaga sa tiyan ang kumakain ng saging. Pamatid uhaw din ang mga palamig niya. Kaya wala na akong pinoproblema pagdating sa pagkain. Hanggang sa nakita ko na lang talaga siya bilang ganon. Bilang tagalibre ng merienda ko. Napansin ko talaga na unti-unti at lalong lumalalim ang pagka-interes ni Cecil sa akin. Talagang nahuhulog na siya. Ako naman, alam ko sa sarili ko na hindi ko iyon kayang panindigan. Kasi nawala na ang attraction ko sa kanya. Gusto ko na lang yung mga bagay na napapala ko. Yung mga napapakinabangan ko sa kanya. Hindi ko rin naman siya matapat. Kasi baka mawalan ako ng libreng merienda. Kaya sinakyan ko lang at sinabayan ang mga trato niya sa akin at ang mga inaasahan niya sa akin. Pero syempre sinamahan ko pa rin iyon ng lambing. Para hindi siya magduda na ginagamit ko lang siya. Siya lang naman ang nagpapaniwala sa mga ginagawa ko at sa mga ipinapakita ko sa kanya. May isang araw noon, tinanong niya ako kung kami na ba. Ang sarapan ng kain ko noon ng bananakyo. Siyempre, wala akong nagawa. Napa-oo talaga ako. Abala pa siya noon sa pagmuya ko. Talagang sarap na sarap ako kasi hindi tinipid yung saging nila. Marami pang asukal at malalaki ang piraso. Si Cecil talaga noon, niyakap niya ako. At hinalikan pa sa pisngi. Maganda siya kaya hindi ako nandidire. Pero wala talaga akong nararamdaman. Puro lang ako sang-ayon sa mga sinasabi niya sa akin. Oo lang ako ng oo. Kasi ang dami niyang pangarap at ang dami niyang gustong gawin namin. Kagaya ng kumakain sa labas o kung ano-ano pang mga bagay. Siya pa ang may sagot. Kaya syempre, payag lang ako ng payag. Wala rin naman akong naririnig na ako ang gagastos. Ang iniingatan ko lang talaga ay yung sinasabi niya na ipapakilala niya ako sa mga magulang niya. Kasi ang kapal ng mukha ko na humarap doon, lalo na't alam ko sa sarili ko
kung ano lang talaga ang intention ko kay Cecil. Alam mo naman na hindi pa ako pwedeng lumayo. Hanggang dito lang ako sa sentro kasi may trabaho ako. Alam mo naman yung construction yan. Hindi pwedeng wala-wala o patigil-tigil kami. Baka pagalitan ako ni tita. Baka pag napuno na siya sa akin, papauwiin ako sa syudad. Hindi magkalayo na tayong dalawa. Gusto mo ba yun? Kaya tsaka man na lang ako ipakilala sa mga magulang mo. Sila na lang ang pupuntahin mo dito. Eto naman, syempre hindi naman pwedeng magpunta sila dito sa trabaho ko. Para lang makilala mo sila, hindi ba? 2 bayan ang pagitan ng bahay namin mula rito. Alam mo namang sa China lang ako nakatira din. Kung ipapabiyain pa sila, ang laking abala kasi matanda na sila. Tayo naman daw, may lakas pa na pangangatawan. E di tayo na lang ang pupunta doon. Saglit lang naman kapag day off mo o kapag wala kayong ginagawa. Pwede rin naman gawing pagkatapos ng trabaho natin. Kung gusto mo, may paraan. Bigyan mo lang ng oras at paglaanan mo para makilala ang mga magulang ko. Hindi ko nga alam kung pwede, Cecil Alam mo namang maliit lang ang sinasahod ko. At ako ang sasagot sa sarili ko pagpunta doon. Wala akong ekstrang pera para makadayo sa inyo. Pinapadala ko kasi sa mga magulang ko. Nakakahiya namang pumunta nang wala man lang dalang kahit ano. Wala nga akong pampabigay sa pamilya mo, di ba? Tsaka na lang, huwag mo na natin madaliin yun. Oo, ginawa ko yung palusot sa kanya. Di, ako na lang ang sasagot sa pamasahe. Bibili na rin ako ng pasalubong para sa kanila. Tapos sabihin mo na lang na galing sa'yo. Madali mo namang maisaayos yan. Magaling ka naman gumawa ng paraan, di ba? Ayaw mo lang talagang makilala Hindi mo ba nakikita ang pinapahiwatig ko sa'yo? Malay mo, ako nang maging asawa mo balang araw. Makakasama mo rin ang pamilya ko palagi. Lalo na kapag nagkaanak tayo. Hindi ka ba nangangarap ng buhay na kasama ako? Ganito na lang, mahal ko. Ako muna ang magpakilala sa iyo sa mga magulang ko sa syudad. Pagkatapos nun, tsaka mo na ako dalhin sa inyo. Alam mo, nagpaplano si na tatay na bumisita dito. Huwag kang mag-alala. Iharap muna kita sa kanila bago ko naman harapin ang mga magulang mo. Pero sigurado ka talaga, di ba, na ako lang ang mahal mo? Kasi iharap kita sa magulang ko Mas naunang pa kitang ipagmalaki bago mo ko ipakilala sa inyo, di ba? Di ba parang baliktad naman? Dapat sa mga magulang ko muna. Pero, sige na nga. Nakuha mo naman na ako, Nelson. Mahal na mahal din kita. At gaya ng dati, wala namang totoo sa mga sinabi ko. Nag-isip lang ako ng paraan para maiwasan ang gusto ni Cecil. Pinipilit niya kasi ako. Pero ligtas naman ako. Kasi kung hindi, baka mapaisip talaga ako. Para bang tinatawanan ako ng konsyensya ko. Alam ko kasi sa sarili ko na mali ang nangyayari. Mali ang ginagawa ko. Pero hindi ko rin matigilan. Kasi kung titigil ako, kawawa si Cecil. Dahil umaasa talaga siya sa akin. Kawawa rin ako kasi mawawalan ako ng libreng merienda. Putik na yan. Ngayon tuloy, pareho kaming nakikinabang sa isa't isa. Siguro, itutuloy ko na lang muna ito. Dumalas ang mabigat na trabaho na pinapagawa ni tita sa amin kasi masyado niyang minamadali yung paggawa ng pangalawang bahay. Ibig sabihin, halos wala kaming pahinga. Sinasadyang gawing sakto lang ang sahod ko at dadagdagan pa ang trabaho kasi utos daw ni tatay. Wala naman ako magawa kasi kailangan ko rin ng pera. Kaya parang kayod kalabaw ako noon. Halos hindi ko na rin mapuntahan si Cecil. Pero siya pa rin ang nag-aalaga sa akin. Pumupunta siya sa lugar kung saan ako nagtatrabaho at hinahatiran minsan ng pagkain. Minsan pa nga pati mga katrabaho ko nililibre pa niya.
Kaya hangang-hanga ang mga kasamahan ko. Dahil mahal na mahal daw ako ni Cecil. Kahit daw garapal ako. Siyempre, umaangal ako noon sa trabaho ko. Kasi ayaw kong malaman ni Cecil ang tunay kong ugali. Isang gabi noon, pagod na pagod ako buong araw. Siyempre, sa ilalim ng puno ng nara pa rin ako natutulog. Nakahiga sa duyan. Biglang may naaninag akong nagtatago sa likuran ng puno. Natakot ako. Kasi inisip kong baka multo iyon. Tapos ay tumayo ako at hinarap siya. Hanggang sa ang nakita ko. Isang babae na hindi ka panipaniwala ang ganda niya. Sobrang ganda. Ang itsura niya parang takot na takot. Kasi hindi niya siguro inaasahan na makikita ko siya. Ako naman, ayaw kong gumawa ng gulo o magmukhang masama. Kaya pinagaan ko ang sitwasyon. Sinabi ko sa kanya na wala akong gagawin. Sadyang tinitignan ko lang siya kasi natakot rin ako. Ngumiti naman ang babae. Nagpakilala siya bilang Nora. Sabi niya, napadaan lang siya sa lugar na iyon at tatambay sana sa puno. Pero nahihiya siya nang makita niya akong naroroon. Sabi ko, kung gusto niyang magpahangin, pwede siyang umupo sa duyan ko. Pumayag naman si Nora at nagkwentuhan kami buong gabi. Hindi ko naman naramdaman ang pagod ko noon habang nakikipag-usap sa kanya. Alam ko na mali kasi parang pinagtataksilan ko si Cecil. Pero nagkakaroon ako ng ibang pagkaramdam kay Nora. Alam niyo yon, kahit wala akong mapapala sa kanya, nakukuha niya ang interes ko. Kinabukasan, break time. Kakagaling lang ni Cecil para maghatid ng pagkain. Habang kinakain ko yung meriendang dala niya, bigla akong tinawag ni Joel. Bakit pare? Ikaw talaga, napakasama ng pag-uugali mo. Pag nalaman ng tita mo yung ginagawa mo, ewan ko na lang sa'yo kung hindi ka madala. Dalawang babaeng pinagsasabay mo sa lugar nila. Hindi ba't kahihiyan iyon sa kanila? Hindi ka rin ba naawa kay Cecil? Mahal na mahal ka ng babae. Kahihiyan niya, ha? Kaalam mo ba, hindi ko kayo nakita ni Nora kagabi. Alam mo ba kung sino si Nora sa baryo? Kaya gabi lang siya lumalabas. Matagal na ang pamilya nila dito. Kaya gabi mo lang siya nakita. Alam mo ba kung bakit? Kasi engkanto ang tatay ni Nora. Ayan ka na naman, Joel eh. Nananakot ka na naman. Huwag mo kong takutin sa mga pinagsasabi mo. At saka huwag kang mangialam. Naiinggit ka ba kasi dalawang babaeng nagkakagusto at interesado sa akin? Pero sa'yo wala. Hindi ko nakasalanan yun, no? Huwag mo akong kontrahin. Eto ka na naman, susumbong mo na naman ako kay tita. At ano pa? Ano bang gusto mong mangyari sa akin? Malugmok? Mapag-isa? Hayaan mo na nga ako. Buhay ko to eh. Hindi rin naman kayo ang magdadala ng bigat nito kung sakali, di ba? At hindi rin naman ako natatakot dyan sa karma na sinasabi mo. Hindi kita sa pinapakialaman, Nelson. Dahil dayo ka dito. May pakialam kami sa'yo kasi concerned kami. Hindi tama ang mga ginagawa mo dahil nakakaperwisyo ka. Ako, hindi ako nagkukulang sa paalala ha. Kung makikinig ka, nasa sayo na yon. Pero kung hindi, bahala ka. Hindi ko naman inuutos sa'yo para sundin mo lahat ng sinasabi ko. Payo lamang iyon. At ipapaalala sa'yo na mali ang ginawa mo. Ayoko kasing konsentihin ka sa mali. Konsyensya naming mga kasamahan mo kapag may nangyaring hindi maganda sa'yo. At hindi ka man lang namin napagsabihan. Pero ngayong alam mo na, sana naman makinig ka. At sana, pag hindi ka makinig, huwag mong sisisihin ang ibang tao. Sisihin mo ang sarili mo. Medyo naiirita na ako. Pero katulad ng dati, deadma lang ako sa mga pinagsasabi niya. Kasi ang tingin ko sa kanya ay kontrabida.
Pakiramdam ko inggit na inggit siya sa akin. Kaya pinagpatuloy ko ang ugnayan namin ni Nora tuwing gabi. At yung kay Cecil naman tuwing umaga. Alam kong marami nang nakakapansin. Pero alam ko rin na wala silang kapal ng mukha para ilaglag ako sa magkabilang panig. Dahil mayaman ang tita ko at takot silang mangialam. Iniisip ng mga tao dahil kamag-anak ako, pabor sa akin ang tita ko. Kaya ayos na rin iyon. Subalit gaya ng mga kwento, hindi naman lahat ay maliligayang araw para sa akin. Kasi isang araw nun, pumunta si Cecil sa trabaho na umiiyak. Kinokompronta niya ako. Dahil marami daw nagsusumbong sa kanya tungkol kay Nora. Sino ba yung babaeng nakikita mo sa duyan tuwing gabi? Tanong niya. Siyempre hindi ko alam kung paano magpaliwanag. Hinayaan ko lang siyang magsalita ng magsalita habang ako wala man lang maisagot. Tumingin-tingin lang ako sa paligid. Parang wala lang. Siyempre, mas lalo siyang nasaktan. Kaya lalo pa siyang nagwala. Sa awa na rin siguro ng mga nakakita, kinuha nila si Cecil at inilayaw sa akin. Baka kung ano pa ang mangyari. Oo, nakakahiya pero sa totoo lang, hindi talaga ako apektado sa sitwasyon. Para lang akong nakikinig sa bunganga ng nanay ko. Noong bata pa ako, walang dating, walang tama, walang kurot. Wala akong pakialam kahit maghiwalay pa kami. Ang iniisip ko lang noon, sayang yung masarap na merienda. Pero kung kaya ko namang bilhin ulit, bakit ako magtitipid? Kung pipiliin ko ba siya, sino ba talagang pipiliin ko? Siya o ako? Kasi kahit wala akong napapala kay Nora, aminado akong gusto ko siya. Hindi ko alam kung bakit. Pero alam ko sa sarili kong gusto ko siya. At minsan, sapat na yon. Kaya mas lalo kaming naging opisyal ni Nora. Kahit umaga kami magkita, dami ng bulungan sa paligid. Parang maraming kumukontra. Pero wala namang nangungumpronta. Kaya ayos lang sa akin. Ibang-iba ang trato ko kay Nora kumpara kay Cecil. Kay Nora, ako mismo ang gumagastos. At ang akala ko noon ay tuloy-tuloy ang ginagawa ko. At wala na akong kailangang problemahin kasi nabawasan na ang mga tinatago ko. Pero nag-iba ang lahat nang magsimula akong makaramdam ng kakaiba. Nagsimula ito sa mga tulog ko sa mga panaginip. May mga bumubulong sa akin na nakakatakot na mga boses. Pinagbabantaan ako na pahihirapan at ang pinakamasaklap, papatayin. Napapanaginipan ko rin ang sarili ko na nilalamon ng kung ano-anong anino. Mga nilalang na hindi ko kilala, hindi ko maipaliwanag. Para bang pinapahirapan nila ako. Hinihila ako sa mga madudugo at nakakatakot na sitwasyon. Hanggang sa umatake na iyon sa mismong katawan ko. Nakakaramdam na ako ng matinding pagod kahit wala naman akong ginagawa na mabigat. At kapag nilalagnat ako, tumatagal talaga at sobrang tindi. Yung tipong hindi ko alam kung magigising pa ba ako kinabukasan. Sobrang sakit ng ulo ko, ang tiyan, pati buong katawan. Para bang may kung anong parsang nagpapahirap talaga sa akin. At ang pinaka nakakatakot, hindi kaagad lumulubay ang sakit. Kahit umiinom na ako ng gamot o dalhin pa ako sa ospital, ay parang wala lang. Para bang bigla na lang nagbago ang buong estado ng pangangatawan ko. Umabot na ako sa puntong hindi na ako makapagtrabaho sa ipinapagawa ni tita na bahay. Para bang inuubos ng sakit ang lakas ko araw-araw. Kahit pilitin kong kumilos, nanginginig ang tuhod ko at mabilis akong hingalin. Parang may bigat na nakadagan sa dibdib ko. Hindi ko na kayang gawin ang mga dati kong ginagawa.
Kahit simpleng pagbuhat o paglakad, dinudurog ako ng panghihina. Para bang naaasyawaan na rin sa akin si tita. Kasi pakaramdam niya, wala naman akong naitutulong o silbi sa kanya. Habang lumilipas sa mga araw, ramdam ko na parang naiirita na lang siya sa presensya ko. Lalo na't hindi ko na nagagampanan ang mga pinagagawa niya. Alam kong malaki ang posibilidad na mapauwi ako sa syudad, doon sa mga magulang ko noong mga panahong iyon. Pero ayaw ko na makita ulit ang sarili kong natutulog sa kubo na iniwan ko noon. Bumalik sa lugar na puno ng mga taong may mga panghuhusga at masasakit na salita para sa akin. At higit sa lahat, ayaw ko ring malayo kay Nora. Kaya pinilit ko talagang magpakatatag, kahit alam kong halos bumibigay na ang katawan ko. Oh, bakit nandito ka? Alam mo namang hindi ka pa pwedeng magtrabaho dito dahil sa malalamang kalagayan. Baka mapahama ka lang at himatayin pa. At alam mo rin na minabadali na ang pagtatapos ng bahay na to. Hindi na namin kaya pang magaksaya ng oras para sa'yo eh. Ayan ka na naman sa mga sinasabi mo. Pupunta ba ako dito kung hindi ko kaya? Ayaw kong umuwi sa syudad, kaya kailangan ko magtrabaho. Pwede ba? Kahit ngayon lang. Huwag mo muna akong pakialaman. Yan, sa ugali mong ganyan at sa pagiging salbahe mo, hindi kaya nakakaltukan ka na. Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Ang hilig mong makiperwisyo sa ibang tao, kaya ganyan ang kahinatnan ng buhay mo. Huwag mong pilitin ang sarili mo, kaya umuwi ka na doon. Hindi Joel, kailangan ko magtrabaho. Pare, huwag mo nang pilitin pa kasi ang sarili mo. Magpagaling ka muna. Eh di ba, pumunta na nga kami sa ospital. May mga gamot na akong iniinom. Kaya ngayon ay medyo okay na ako. Baka naman nakulam ka na eh. Hindi ospital ang kailangan mo, kundi albularyo. Kulam? Posible ba talaga mangyari sa akin yon? Makulam ako? Sino naman ang gagawa nun? Kasi ako, mas naniniwala pa ako sa kulam kaysa sa mga engkantong pinagsasabi mo. Oo, posible. Wala namang imposible. Lalo na't sa sama ng ugali mo. Kahit sino na may kakayahan, gagamitin iyon laban sa'yo. At paano mo naman nasabi na kinukulam ako? Ano bang basehin mo? Ano ba ang pwede kong gawin o isipin para maniwala ako na kulam nga ang nangyayari sa akin? Kasi kung totoo yan, ayaw kong mabuhay nang hindi ko alam kung sino ang kalaban ko. Ayan na nga ang ebidensya. Nagkakasakit ka ng matagal. Kung ano-anong tinitira sa katawan mo. Ulo mo, tiyan mo, buong kalamnan mo. Parang may humihila sa'yo pababa. Tapos pati sa panaginip mo ginugulo ka, diba? Yun ang sabi mo. Ginagawa kang parang nababaliw. May nakikita kang anino, may naririnig kang boses na ikaw lang ang nakakarinig. Kung tatanungin mo ako kung paano ka makukulam, edi sa ugali mo. Pwede yung mga inutangan mo dun sa ibang lugar. O yung mga binubaraot mo dito. O kaya yung mga babaeng pinaluha mo. Hindi natin alam. Ikaw ang dapat mag-isip niyan. Kasi ikaw ang gumawa ng masama sa tao. At tandaan mo to. Walang mangkukulam sa taong walang kagalit. Hindi ka naman papatulan kung wala kang tinamaan eh. Ang dami na nun, Joel. Ang dami na ng mga taong pwede kong nakaaway, nasaktan, napahiya. Paano ko malalaman kung sino sa kanila? Sino ba naman ako para tandaan pa nila, di ba? Pero ngayon, ako itong pinag-iinitan. At anong gagawin ko? Paano ako gagaling? Ayaw kong mabuhay na may kulam na nakadikit sa balat ko. Ayaw kong araw-araw ganito, hingal, sakit, takot. Joel, tulungan mo naman ako kahit ngayon lang. Maawa ka naman. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tignan mo naman ako. Hindi ko nakilala tong sarili ko. Parang unti-unti nang inuubos. Yan ang di ko alam, Nelson. Problema mo na siguro yan. Sabihin mo na lang siguro sa tita mo
para maagapan ka pa. Baka kasi sa susunod hindi ka naabutan ng araw. Kasi baka bangungutin ka na. Pag nakuha na ng mangkukulam ang kaluluwa mo, lagot ka talaga. Papahirapan ka nun. O kaya ikukulong ka sa garapon. Yan ang napapala mo. Naiyak ako noon pero tinalikuran lang ako ni Joel. Wala akong nagawa. Siyempre natakot ako noon. Sobrang takot. Unang beses ko makarinig ng ganong bagay. Kaya hindi ko maiwasan na manginig ang loob ko. Kita naman ni Joel ang ekspresyon ko sa mukha. Kaya lalo pa yata siyang natuwa. Siguro dahil iyon ang unang beses na nakita niya akong talagang natatakot. Ayoko magsalita kay tita kasi siguradong magagalit lang siya at sasabihin na ako naman ang namberwisyo. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko noon. Kaya pagdating ng gabi, ikunento ko kay Nora ang lahat. Bawat nangyayari. Bawat nararamdaman ko. Wala naman kasi akong ibang mapagkakatiwalaan noon at mapagsasabihan. Kundi siya lang. Nung nasabi ko na ang lahat sa kanya, alalang-alala siya sa akin habang inihimas niya ang ulo ko. Dinadama niya kung gaano kalala ang pagkaramdam ko at sinasadya ko rin namang ipadama sa kanya iyon. Kita ko sa mukha niya ang matinding awa habang nakatitig sa akin. Sabi niya marami raw siyang alam tungkol sa kulam at kilala rin daw niya kung sino ang maaaring makatulong sa akin. Pero kailangan pa raw niya itong pag-isipan. Maghintay daw muna ako ng ilang araw. At kapag nagpatuloy pa ang mga nararamdaman ko, saka raw kami gagawa ng hakbang kasama siya. Nakinig naman ako kay Nora. Gustong gusto ko ang pag-aalaga niya. Kahit gabi ko lang iyon nararanasan, hindi ko rin naman siya pwedeng dalhin sa tinutulugan ko sa umaga. Pabigat na nga ako kay tita. Magdadala pa ako ng bisita, hindi ba? Pero habang lumilipas ang mga araw, napansin ko na parang wala na talaga akong pag-asang gumaling. Hindi bumubuti ang pakiramdam ko. Ganoon at ganoon pa rin ang nararamdaman ko araw-araw. Sokong-soko na ako noon. Ayaw ko nang inumin ang mga gamot ko. Ayaw ko nang makinig sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid ko. Gusto ko na lang matapos lahat. Pero hindi ako gumagaling. Kahit anong subo ko, wala pa rin nangyayari. Mas lalo lang akong kinikilabutan araw-araw. Dahil sa tuwing matutulog ako, hindi ako tinitigilan ng mga anino at mga boses na bumubulong ng pagbabanta. Para bang hinihintay nila ang araw na bumigay talaga ako. Pinakamasaklap sa lahat, hindi kumbinsido ang mga kamag-anak ko na may totoo akong sakit. Ang tingin nila, nag-iinarte lang ako. Tinatamad, nagdadrama. Sanay kasi silang tignan akong oportunista. At dahil sa ugali kong hindi nila gusto, hindi nila ako pinapaniwalaan. Kahit halata nang naghihingalo ako sa pagkaramdam. Hanggang sa dumating sa punto na pinalayas ako ni tita isang hapon. Wala man lang siyang binigay na kahit piso. Basta niya akong itinaboy palabas na parang wala akong halaga. Mabuti na lang at nasalubong ako ni Nora. Nakita niya kung gaano na ako kahina at kung gaano ako kawalang-wala. Sabi niya sa akin, doon daw muna ako sa bahay nila. Nang makarating kami roon, sumalubong sa akin doon ay ang nag-iisa niyang kasama sa buhay, ang kuya niya na si Noel. Mabait naman ito pero sobrang tahimik. Unti-unti ko nang napapansin habang nakakasama ko silang magkapatid na may kakaiba talaga sa kanila. Ang werdo nilang kumilos, tumingin at magsalita. Pati paraan nila ng pagkikipag-usap, parang may sarili silang lingwahe at mga sinyalis na sila lang ang nakakaintindi. Naalala ko tuloy yung sinabi sa akin ni Joel
na may lahi raw silang engkanto. O baka, engkanto talaga sila. Subalit iniiwasan ko ng maging mapanghusga noong mga panahong iyon. Kailangan ko ng tulong at sila lang ang nandoon para sa akin. Alagang-alaga ako ni Nora habang nandoon ako. Wala akong ibang iniisip kundi kumain at matulog dahil siya na ang umaasikaso ng lahat. Kahit yung kuya niya, wala akong naririnig na anumang reklamo o salita. Tahimik lang siya palagi. Sobrang nakakahiyang manatili sa bahay nila, lalo na't hindi pa rin ako gumagaling at hindi ako makauwi sa syudad. Pero pinaparamdam ng magkapatid na ayos lang na doon ako tumira at hindi ako pabigat. At nakakapagtaka pa kasi hindi sila nauubusan ng mga prutas. Palagi pang presko. Parang bagong pitas lang. Pero wala ka namang makikitang puno sa paligid ng bahay nila na pwedeng pinanggalingan nun. Napansin ko rin na walang trabaho ang kuya niya. Wala ring trabaho si Nora. Kung paano sila nakakakuha ng pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ang werdo. Kasi kung titignan mo, parang ang dami nilang pera. Pero yung bahay nila ay napakasimple lang. Hanggang sa dumating ang araw ng komprontasyon. Oo. Kinumpronta ako ng magkapatid. Sabi nila, tinutulungan daw nila akong gumaling mula sa sumpa ng kulam na sigurado raw sila na babae ang gumawa. Dahil sa sobrang sama niyang loob niya sa akin, sa panloloko ko, at sa pag-iwan ko sa kanya para kay Nora. Sobra talaga akong nabigla nun. At hindi ako makapaniwala na si Cecil pala ang may gawa ng kulam. Alam kong mahal na mahal niya ako, kaya parang imposibleng magagawa niya iyon sa akin. Pero siguro, dahil sa sobrang sakit ng panloloko ko at panggagamit na ginawa ko sa kanya, hindi na niya napigilan. May lahi pala talaga sila na mga mangkukulam. Sobrang kaba ko noon, pati pagsisisi. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Nangyari na. At kung magpapakita pa ako kay Cecil para humingi ng tawad, baka lalo lang niya akong pahirapan. Baka tuluyan pa akong mamatay. Doon ko na sila tinanong kung ano ang kailangan kong gawin para tulungan nila ako. Dahil sa tono pa lang ng pananalita nila, ramdam kong may kapalit ang lahat. Handa naman ako. Sinabi ko sa kanila na kahit ano, papatawasin ko. Huwag lang akong mamatay. Natatakot ako sa impyerno kasi alam kong masama ang ugali ko at hindi pa ako nakapagsisi ng totoo sa mga kasalanang nagawa ko. Hindi pa ako nakakabawi ng kabutihan sa mga taong nasaktan ko. Hindi pa nga ako napapatawad ng tatay ko. At doon ko lang lalong naintindihan kung gaano ako kahina bilang tao. Diretsahan akong kinakausap ng kuya ni Nora. Ang sabi niya sa akin, kailangan ko raw pakasalan si Nora at maging mag-asawa kami. Huwag na raw ako magdalawang isip o gumawa na pa ng kasamaan. Wala akong nagawa kundi pumayag nang walang pag-alinlangan. Dahil totoo namang mahal ko naman talaga si Nora. Napakasimple lang ng kasal namin. 4 lang kaming nandoon. Kami ni Nora, si Noel, at ang mayor. Halos sa pilitan pa nga naming mapapayag ang magkakasal sa amin. Dahil noon lang daw siya nakarinig ng ganong klaseng kasal at selebrasyon na walang umaatin na mga magulang o ibang kamag-anak. Pero sinabi namin na wala namang problema ayon. Ilang linggo lang ang lumipas matapos kaming maging ganap na mag-asawa ni Nora na walang ibang nakakaalam kundi kaming 4. Unti-unti nang bumuti ang pakiramdam ko hanggang sa tuluyan na akong gumaling. Bumubuti na ang pakiramdam mo, di ba? Alam mo, sa totoo lang, kung malaman naming magkapatid ang sumpang ibinato sa iyo ni Cecil, panghabang buhay ka sanang pahihirapan noon. Grabe ang kamalasang naghihintay sa iyo.
Pero dahil asawa ka na niya at may bakod na kayo sa isa't isa, aaminin ko na sa iyo ang totoo. Hindi kami mga tunay na tao. Nandito lang kami sa mundong ito sa loob ng maikling panahon. May ginagawa kaming hindi namin maaaring sabihin kahit kanino. At hindi mo rin naman makakasama si Nora habang buhay. Kaya wag mo siyang mahalin ng sobra. Alam din naman niya iyon tungkol sa sarili niya. Totoo ba ang mga pinagsasabi mo, kuya? O baka lasing ka lang? Paano ako nakasal sa engkanto? Akala ko ba ang kaya lang ninyong gawin ay magpagaling ng kulam? Hindi ko pa rin matanggap ang mga nangyayari sa buhay ko. Hindi ba ako binibiro? Ano naman ang mapapala ko kung pagbibiroan lang kita? Tinutulungan ka namin dahil gusto ka namin bigyan ng pangalawang pagkakataon. Nasa sayo na kung sasayangin mo iyon. Kaya ko itong bawiin anumang oras at kunin si Nora pabalik. Pamilya ko ang may kapangyarihan, hindi ikaw. Kapag nangyari iyon, mahihirapan ka na habang buhay. May kondisyon ang kasal ninyo. Huwag kang magtataksil. Huwag kang gagawa ng kasamaan. At huwag kang uulit sa mga pagkukulang mo noon. Kahit mawalan ka ng kontrol sa mga tukso sa paligid, pilitin mong pigilan ang sarili mo. At tandaan mo ito. Kapag may pumasok sa buhay mo na kukuha ng interes mo, o kapag may nangyaring kakaiba na hindi mo inaasahan, binabalaan na kita ngayon pa lang. Ano yun? Ibig sabihin, wala na akong kawala. Grabe naman. Panghabang buhay na ba itong pinasok ko? Paano kung umalis na kayo ni Nora? May maiiwan ba ako rito sa bahay ninyo? Wala na ba talaga akong magagawa? Baka pwede akong bumalik sa syudad. Hindi na ako gagawa ng kasamaan doon. Magbabago na talaga ako. Kung gagawin mo iyon, Nelson, ituring mo na lang itong isang obligasyon. Kailangan mo talagang maging mabuti. At bilang kapalit, kapag nagawa mo iyon, siguradong babahain ka ng swerte. Iyon na ang magiging gantimpala namin sa iyo para sa tunay mong pagbabago at sa hindi mo pagsayang sa pangalawang pagkakataong ibinigay namin. Wala na ang kulam sa sistema mo. Malinis ka na. Kaya magnilay-nilay ka. At patawarin mong sarili mo sa mga nagawa mong kasalanan para maging mabuting tao ka sa mundo. Ang tanong ko lang, kailan naman kayo mawawala? Kailan ninyo lilisanin ang mundong ito? Kailan naman ako iiwan ng naging asawa ko? Wala na akong pakialam kung magkaroon man ako ng swerte o wala. Ang gusto ko lang, ayoko na ng magulong buhay. Ayoko na ng magulong mundo. Ayoko nang palaging inaatake ng konsyensya ko. Pero salamat sa inyong dalawa. Malapit na, Nelson. Alam mo, mahal na mahal ka rin ni Nora. Kaya sulitin mo ang mga oras na magkasama pa kayo. Mangarap ka lang na mangarap. Kasama siya. Matutupad mo iyon kahit wala na siya sa tabi mo. At may isang bagay ka pang dapat malaman. Hindi ka magkakaroon ng anak kay Nora. Hindi iyon maaari. Labag iyon sa batas namin. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong ipagsasabi kahit kanino ang naging ugnayan natin. At huwag na huwag kang magloloko sa kapatid ko kahit wala na siya. Parang hindi ko pa rin matanggap. Parang napakabilis lahat ng pangyayari. Pero sige, gagawin ko ang lahat ng iyan. Ipapasok ko sa kukote ko ang lahat. Matapos ang usapan namin na yon, pagkaramdam ko, para akong binagsakan ng langit at lupa. Parang gumuho ang mundong meron ako. Parang nagsisimula pa lang akong bumangon, pero muli na naman akong lulubog. Sobrang pasasalamat ko na dumating si Nora sa buhay ko. Dahil napakaraming nagbago, lalo na sa paraan ng pag-iisip ko. Siya lang ang babaeng ni minsan ay hindi ko naisip na pagtaksilan. Sinulit ko ang bawat sandali kasama si Nora. Hindi ako sigurado kung alam ba niya na inaamin na sa akin ng kuya niyang si Noel
kung ano talaga ang pagkatao nilang dalawa. Pero pinaramdam ko kay Nora na tanggap ko siya. Kung ano man ang meron sa amin, pinapahalagahan ko iyon. Inaalagaan ko siya sa mga sumunod na araw, gaya ng isang tunay na asawa. Ang mga bagay na dati siyang gumagawa para sa akin, ako na ang gumagawa para sa kanya, para maramdaman niyang mahal ko siya. Pinagaan ko ang buhay niya hanggat kaya ko. Ang dami kong pangarap kasama si Nora, gaya ng magkaroon kami ng sarili naming pamilya, magkaroon ng mga anak, at magawa ang mga bagay na gusto kong patunayan sa tatay ko. Subalit, hindi ko iyon magagawa kasama siya. Napakasakit para sa akin, para bang sa unang pagkakataon. Tsaka ko lang natutunan kung paano mangarap ng totoo. Pero doon din ako tinuruan kung paano mawalan at tanggapin ang mga pangyayari. Doon ko lang napagtanto na tinatablan pala ako ng sama ng loob at kalungkutan ang mga taong katulad ko. Katulad kong dating walang konsyensya. Akala ko noon hindi ako marunong masaktan. Pero mali ako. Mas masakit pala kapag alam mong ikaw mismo ang dahilan ng lahat ng maling nangyari sa buhay mo. Hindi ko na malaya na unti-unti na pala talaga akong nagbabago. Sa bawat araw na pinipili kong maging tapat, sa bawat tukso na pinipili kong talikuran, mas malinaw kong nakikita kung sino ako at dapat maging ako. At sa katahimikan ng mga gabing magkatabi kami ni Nora, doon ko naiintindihan na ang tunay na pagbabago ay hindi palaging may kasamang gantimpala. Minsan, kapalit nito ay ang taong pinakamamahal mo. Kailangan ko lang pala talagang makaramdam ng pagmamahal para maintindihan ko kung ano ang dapat kong gawin at para malaman ko ang tama at mali. Sa buong buhay ko, tuwing may nagagawa akong pagkakamali, palagi na lang akong pinupuna at pinapagalitan, pero hindi man lang tinutuwid sa maayos na paraan. Sa halip, parang isinara lang ang pinto para sa akin. Kaya ngayon, tuwing naiisip ko ang mga pagkakamali ko noon, bukod sa takot na akong maging ganoong klaseng tao ulit, halos napapangiti na lang ako. Hindi dahil ipinagmamalaki ko ang mga yon, kundi dahil alam kong hindi na sila mauulit. Unti-unti kong napansin ang pagbabago kay Nora. Hindi na siya tulad ng dati na laging nauuna sa kusina tuwing umaga. Mas madalas na siyang nakaupo sa may bintana, tahimik, nakatingin sa malayo, na para bang may hinihintay na hindi ko kayang makita. Kapag tinatanong ko siya kung may iniisip ba siyang mabigat, ngingiti lang siya at sabay sabing, "Wala, nagpapahinga lang ako." Pero ramdam kong nagsisimula na siyang magpaalam. Si Noel naman, mas naging tahimik kaysa sa dati. Kapag nagkakasalubong kami, mas mahaba ang tingin niya sa akin. Parang sinusukat kung handa na ba ako. Minsan pa nga, maririnig ko siyang nagsasalita mag-isa sa gabi, pabulong, na para bang may kinakausap na hindi ko nakikita. Kapag tinatanong ko, iisa lang ang sagot niya. Malapit na. Mas naging maalaga din si Nora sa mga sumunod na araw. Parang hinahabol ang oras. Inaalala niya ang bawat detalye, ang pagkain ko, ang pahinga ko. Kahit ang mga salitang dapat kong marinig kapag nangihina ako. Doon ko napagtanto na hindi lang siya nagmamahal o naglalambing. Nagpapaalam na pala siya sa paraang hindi masakit. At isang gabi, habang magkatabi kaming nakahiga, mahina niyang sinabi, "Kapag dumating na ang araw na mag-isa ka na ulit, huwag mong isipin na iniwan ka. Isipin mo na lang na tinupad namin ang dahilan kung bakit kami dumaan sa buhay mo." Wala na akong itinanong.
Dahil sa katahimikan ng sandaling iyon, alam kong hindi na kailangan ng paliwanag. Tumulo na lang ng tumulo ang luha ko hanggang sa naging hikbi na iyon. Niyakap ko lang siya ng niyakap, pero parang kulang pa rin at hindi sulit. Ang pamamaalam nila ay hindi sa pag-alis nagsimula, kundi sa paraan ng pagmamahal na unti-unting hinayaan akong matutong mabuhay nang wala sila. Nagising ako isang umaga na kakaiba ang katahimikan ng bahay. Walang tunog ng mga yapak ni Nora sa kusina. Walang kalansing ng tasa. Walang amoy ng nilulutong pagkain. Tinawag ko ang pangalan niya. 1 beses. 2. Walang sumagot. Pagkalabas ko ng kwarto, nakita kong bukas ang mga bintana. Dumadaloy ang hangin, malamig. Parang may dumaan na hindi ko nakita. Ang mesa ay malinis. Walang bakas ng almusal. Parang walang taong tumira roon kagabi. Sa silid ni Noel, walang laman ng kama. Maayos ang kumot. Parang hindi ginamit. Walang damit, walang gamit. Parang hindi kailanman may natulog doon. Lumabas ako ng bahay. Tumawag at naghanap. Walang bakas sa paligid. Walang yabag sa lupa. Walang bakas ng paa. Kahit ang mga kapitbahay, wala ni isa ang nakaalala na may nakita silang 2 taong lumabas sa bahay na iyon. Si Nora, ang babaeng minahal ko, ay hindi na bumalik. Si Noel, ang bantay, ay wala na rin. Sinamantala ko ang pagkakataong iyon para umiyak, para maging nagbis, para ilabas ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Pagkatapos noon, lumabas ako. Naghanap ng makakausap. Ngunit nang tanungin ko si Joel tungkol kay Nora, may kakaiba sa sagot niya. Wala raw siyang maalalang taong nagngangalang Nora. Wala raw siyang kilalang ganon. At hindi raw niya alam ang mga pinagsasabi ko. Nakakabigla at nakakapanginig. Pero wala akong magawa dahil kahit anong hanap ko, wala talagang iniwang bakas ang babaeng tinawag kong asawa. Bumalik ako sa bahay at dumiretso sa silid naming mag-asawa. Balak ko sanang yakapin ang unan at amuyin ang higaan. Baka sakaling may naiwan pang bakas ng amoy ni Nora. Dahil sobrang nangungulila ako. Pero ibang nakita ko sa ilalim ng unan kung saan siya nakahiga. Isang kahong gawa sa kahoy. Kinapa ko iyon at namangha ako sa kinis at husay ng pagkakayari. Pagkabukas ko, mas lalo akong namangha. May laman itong bungkos-bungkos na pera. Puro tig-1,000. At sa mga gilid, may mga alahas na ginto. Kumikislap ang mga ito. Sa loob mismo ng takip ng kahon, may nakaukit na pangalan ko. Alam kong para sa akin iyon. Alam kong iniwan iyon ng magkapatid para may mahawakan ako. Para makapagsimula akong muli. Doon kahit papano, nabuhayan ako ng loob. Kinuha ko ang iilang importanteng gamit ko at sinisiguro kong makakauwi ako ng syudad sa mismong araw na iyon. Gumalaw ako at agad na nag-ayos, nag-impake at bumili ng tiket para makasakay sa bus. Mahaba ang biyahe. Inabot pa ako ng kinabukasan bago tuluyang makarating. Pagkarating ko, nakita ko ang tatay ko. Hindi siya masaya na nakita ko. Masigit pa roon. Parang nagulat siya. Hindi pa man ako nakakapagpahinga. Minura at pinagsabihan na niya ako. Baka raw tinakasan ko na naman ang trabaho ko sa bahay ni tita. Mahinahon ko na lang sinabi sa kanya na matagal na akong pinaalis ni tita dahil nagkasakit ako. Pagkatapos noon,
tumalikod na ako. Wala na akong lakas para makipagtalo. Humanap kaagad ako ng apartment. Malapit lang sa bahay namin. Alam kong hahanapin at babantayan pa rin niya ako. Kaya mas mabuting may sarili akong espasyo. Mabilis akong nakakuha ng matitirhan. Bagay na ikinagulat nila. Lalo na nang malaman nilang kaya kong magbayad. Hindi sila makapaniwala kung saan ko nakuha ang perang iyon. Pero wala na akong pakialam. Ang mahalaga lang sa kanila ay may naiabot ako. Hindi nila kailangan malaman kung saan ang galing ang lahat. Sinimulan ko ang pagbabago. Isa-isa kong binayaran ang mga utang na dati kong tinakbuhan. Siyempre, may mga tindahan at taong ayaw na sanang tumanggap ng pera mula sa akin. Mga taong nasaktan at nainsulto ko noon. Pero kahit ayaw nila, iniiwan ko pa rin. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag ang lahat. Hindi na mahalaga kung maiintindihan nila ako o hindi. Ang mahalaga sa akin noon, nagbayad ako. Naibalik ko kahit paano ang dapat ibalik. Para sa akin, sapat na iyon. Sinunod kong ginawa ay nag-isip ako ng paraan para magkaroon ng pagkakakitaan. Isang negosyo. Kahit na parang imposible sa simula. Alam kong pwede pa rin kumita. Hanggang sa napatingin ako sa mga alahas ko. Napagtanto ko, marami pala akong pera na pwedeng matira kung ibebenta ko ang mga iyon. Hindi biro ang halaga ng mga ginto at pwede itong maging panimulang puhunan para sa bagong buhay na gusto ko. Naisipan kong bumili ng maliit na lupa sa isang barangay na hindi kilala sa amin at ipalipat ang titulo sa pangalan ko. Sa halip na magpakalayo-layo pa, mas minabuti kong magtayo ng sarili kong paupahan. 4 ang ipinatayo ko, isa para sa akin at bahay na iyon. At ang 3 ay paupahan na apartment suite. Sa loob ng 6 na buwan, isa-isa ring natupad ang mga plano ko. Maraming nagtaka, marami ring natuwa. Pero wala na akong pakialam. Alam ko sa sarili ko na sobra-sobra ng sakit na pinagdadaanan ko. Mga bagay na hindi nila kailanman maiintindihan. Dahil hindi naman nila naranasan. May mga panghuhusga pa rin. May mga matang nagbabantay. Kahit wala naman talaga akong ginagawang masama. Kaya hinayaan ko na lang yon. Hindi ko na binigyang halaga ang mga bulong at opinyon. Dahil alam kong wala naman akong mapapalaruan. Tuwing makakakita ako ng puno ng nara, palaging bumabalik sa alaala ko ang unang gabi na nagtagpo kami ni Nora. Andun pa din yung kilig at pagkamangha. At ayaw ko yun mawala sa paglipas ng panahon. Kaya nakaisip ako magtayo ng coffee shop na puro nara ang disenyo. At naglagay din ako ng bonsai na nara sa labas para sa attraction. Akala ko pa nga noon ay hindi mabubuhay ang nara. Kasi sabi nang nagbobonsai, matagal daw ibonsai ang nara. Ilang taon daw bago magkaresulta. Marami namang nagkakape sa coffee shop ko. Kaya mabilis yung nakilala at umunlad. Mas napalago ko yon at nalagyan ko din ng kainan. Pumatak yun kaya nakilala ako sa lugar namin. At marami ang nagtataka. Dahil nga naman sa nakaraan ko. Maging ang tatay at mga pamilya namin ay kumakain doon. At talaga namang hindi maubos ang mga tanong nila sa akin. Na wala naman akong sinasagot kahit pwede ko namang ipagyabang. At ipangalandakan ang tungkol kay Nora kung gusto ko. Pero ipinagdadamot ko talaga ang bawat detalye ng minamahal ko. Dahil gusto ko ay ako lang ang may karapatan. Sa loob ng 1 taon noon, kaya ko nang tawagin ang sarili ko na mayaman. Tuloy-tuloy ang pagdating ng pera at wala na akong pinoproblema bukod sa pangongulila sa asawa ko. Hindi pa rin ako makapaniwala noon. Unti-unti kong natupad ang mga dating pangarap ko. Nakapagtayo na rin ako ng malaking tindahan bilang patunay sa mga taong dati kong inutangan
na kaya ko rin magkaroon ng maraming pagkain. Ang sarap sa pakiramdam. Mayroon akong bagong sasakyan, sapatos, sarilo, at iba pang mga bagay. Hindi na ako naging tamad, bagkos, naging masigasig at determinado sa buhay. Unti-unti nang naging maayos ang relasyon ko sa tatay ko. Wala na kaming malaking problema o tampuhan kasi may pera na ako. Yun ang masakit na katotohanan. Hindi na kami nagkakasakitan ng loob at natuto na kaming rumespeto sa isa't isa dahil sa pera. Ginawa ko pa nga silang bahagi sa iilan kong negosyo. Ang mga kapamilya ko rin ay kinuha ko mga katrabaho. Kaya sabay-sabay kaming umaangat at kumikita. Ilan sa mga kapatid ko ay naging crew sa coffee shop. At ang iba naman ay inaasikaso ko rin sa trabaho kasama ng mga partners ko. Masarap sa pakiramdam na nakakatulong ako at may napupuntahan ang pinaghirapan ko. Kalaunan, nagpatayo rin ako ng sarili kong bahay na matatawag ko na akin talaga at medyo mansyon para sa akin. Doon ako tumira ng mag-isa, hindi dahil malungkot, kundi dahil kailangan ko ng katahimikan. Isang lugar kung saan maaari akong magpahinga, mag-isip, at tahimik na alalahanin ang lahat ng pinagdadaanan ko. Pati na rin ang mga aral na hindi ko kinakailanman gustong makalimutan. Tungkol naman sa babae, oo. Marami talagang lumalapit sa akin. Marami rin ang nire-rekomenda ng tatay ko. Pero palagi ko silang tinatanggihan sa maayos na paraan. Minsan, nililibre ko na lang sila sa coffee shop bilang pakikisama. At pagkatapos noon, doon na nagtatapos ang lahat. Hindi ko na sila kinakausap muli. Alam ko kasing may asawa ako at ayokong saktan ng damdamin niya kahit na wala na siya sa piling ko. Ayaw kong gumawa ng mga bagay na pagsisihan ko. Sapat na sa akin ang minsang pagkakamali. Ayaw ko nang maulit ang sakit na dulot ng pagtataksil, lalo na sa taong minahal at nagligtas sa akin. Nelson, malaya ka na sa narating mo sa buhay. Pero hindi mo pa rin ipinapaliwanag sa akin kung ano talagang nangyari. Lalo na sa lugar ng tita mo. Hindi ka ba ayos lang ba na pag-isipan ka ng masama? Pero sa dami ng pera na mayroon ka ngayon, ayaw mo pa rin bang magkaroon ng sariling pamilya? Ayaw mo ba ng asawa o mga anak na magmamana ng negosyo mo? Kontento na siguro ako sa buhay ko ngayon, Tay. Mas gusto ko ang katahimikan na meron ako ngayon kaysa sa dati na puno ng gulo. Kung tungkol sa pagkakaroon ng anak, oo, gusto ko rin. Pero ayaw kong manggaling sa akin at ayaw ko rin makabuntis ng babae. Hindi ko nakikita ang sarili ko na maging pamilyado, Tay. Marahil, mas pipiliin ko na lang mag-ampon ng mga batang pulubi o palaboy na nangangailangan ng tahanan. Ipagkakatiwala mo ba ang buhay mo sa ibang tao? Pati lahat ng pinaghirapan mo? Paano kung balang araw ay takalikuran ka ng mga pulubing yon? Hindi natin alam ang mga mangyayari, anak. Kaya mas mabuti pa rin bumuo ka ng sarili mong pamilya. Bata ka pa naman. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Kaya mo pa yan. Kaya mo pang magkaanak kahit 5 pa. Bakit naman hindi ako magtitiwala sa ibang tao, Tay? Isang beses na rin naman akong pinagkatiwalaan ng mga tao. At hindi ko naman ipinagkanulo ang buhay nila. Alam mo bang nakulam ako noon sa lugar ni tita? At may 2 taong tumulong sa akin para makabangon at matanggal ang sumpa. Pinagkanulo ko ba sila? Hindi, di ba? Sila pa nga ang tumulong sa akin ng mga panahong wala akong ibang malapitan. Kahit wala naman akong utang na loob sa kanila noon. Mas masakit pa nga na kayo na sarili kong pamilya ang hindi nakakaintindi at hindi gumawa ng paraan para maalis ang paghihirap ko. Sa ibang tao ko pa naranasan ang tunay na malasakit.
Kaya malabo namang ipagkanulo ako ng mga batang tutulungan ko balang araw. Pero ikaw pa rin naman ang masusunod, anak. Pasensya ka na roon, anak ha. Pasensya ka na sa lahat ng nagawa at naging trato ko sa iyo noon. Pinagsisisihan ko na ang mga pagkakamaling iyon. Hindi dahil may pera ka na ngayon, kundi dahil napatunayan mong kaya mo palang baguhin ang sarili mo, kahit parang imposible na noon. At kung iyan talaga ang gusto mo, kung mas pinipili mong mag-ampon ng mga batang pulubi, palaboy, o yaong mga higit na nangangailangan sa paligid, buo ang suporta ko sa iyo, anak. Ituturing ko silang mga apo, tunay na bahagi ng dugo at pamilya natin. Isa sa mga plano ko, tay, ay ayusin muna ang lahat ng pera at mga papilis na meron ako bago ako magsimula sa ganitong buhay. Gusto kong siguraduhin na kung sakaling mawala ako sa mundo, hindi na nila kailangan gawin ang mga nagawa ko noon. Ang mamburaot, manloko, o magnakaw para lang mabuhay. Mas mainam na siguro iyon na kahit wala na ako, may maiiwan pa rin ako maayos at marangal na buhay para sa kanila. Isang buhay na hindi kailangang ipaglaban sa maling paraan. At alam ko, sa puso ko, na magiging masaya si Nora kapag nangyari iyon. Anak, sino naman si Nora? Siya ba ang naging kasintahan mo? Higit pa doon, tay. Nararamdaman ko na magkikita pa rin kami sa ibang yugto ng buhay. Kaya ayaw ko na muna siyang pag-usapan. Sige ni tay, marami pa akong gagawin. Hindi ko na pinahaba ang usapan namin ng tatay ko dahil hindi ko mapigilan ang sarili ko na maalala si Nora. Sa halip, inasikaso ko na lang ang iba pang mga bagay, lalo na ang paglalaanan ng bahagi ng pera para sa simbahan bilang donasyon. Makadiyos ang magkapatid na Nora at Noel at alam kong ikatutuwa nila na ang mga iniwan nila sa akin ay napapakinabangan din ng simbahan. Pagdating ko sa simbahan, nakita ko ang mga batang pulubi na namamalimos sa gilid. Naghihintay ng kahit kaunting barya. Sobrang nabigla ako sa mga batang babae. Nakita ko ang mga mata ni Nora, nagliliwanag. Puno ng inosente at saya. At doon lalong bumigat ang dibdib ko. Kahit hindi ko pa pinag-isipan, inaya ko silang lahat na kumain. Hindi madali makuha ang tiwala ng mga batang sanay sa lansangan, pero sinubukan ko pa rin. Sa huli, sabay-sabay kaming kumain. Habang pinapanood ko silang masayang ngumiti, naisip ko na marahil tama ang sinabi ko sa tatay ko. Ang mga batang katulad nila, sila ang maaaring maging hinaharap ko. Sobra-sobrang saya ang nararamdaman ko nang makita kong natutuwa ang mga bata sa mga ginagawa ko para sa kanila. Ramdam ko na kahit maliit na bagay lang, nagiging mahalaga iyon sa kanila. Habang lumilipas sa mga araw at bumabalik ako sa simbahan, naging araw-araw na rin ang pag-aasikaso ko sa kanila. Nilalabas ko sila o pinapaliguan ng kahit simpleng sarap ng pagkain, basta masaya sila doon. Nang makilala nila ako at nasanay na sila sa presensya ko, dinala ko sila sa coffee shop at sa bahay. Minsan pinapasyal ko sila at pinapalamanan ng mga pagkain. Nagkikipag-usap na rin ako sa ilang pamilya nila. Nagkukanduhan at tinutulungan ko rin sa abot ng makakaya ko. Sa bawat sandali, ramdam ko ang kaligayahan nila at sa sarili ko. Ramdam ko rin ang pagbabago, ang pagiging bahagi ng kanilang buhay, kahit sa maliit na paraan. Sa mga inosenteng utak ng mga bata at sa kanilang hindi mapanghusgang mga bunganga, ako'y palaging nagbabanggit tungkol kay Nora at kay Kuya Noel niya. Laging tuwang-tuwa ang mga bata tuwing kinikwento ko ang tungkol sa asawa ko. Napakabait nila at halatang gusto nilang makilala si Nora. Ngunit ayon nga lang, hindi ko kayang ipakita sa kanila
ang kabuuan ng pagkatao ni Nora. Kahit ako mismo hindi ko maipakita kung sino talaga siya. Kaya't hanggang sa pagyayabang na lang ako tungkol sa kanya. Pinapahalagahan ko ang magandang larawan niya sa kanilang paningin, kahit na limitado lang ang nakikita nila. Kapag naaalala ko ang mga patakaran sa coffee shop, binibida ko sa mga bata ang puno ng Nara at ang mga dekorasyon doon. Para sa kanila, ito ay kakaibang tanawin, lalo na ang bonsai. Sobrang humahanga sila rito. Bukod pa rito, nasaksihan din nila ang mga pagkain sa coffee shop. Siyempre, hindi pa sila pwedeng magkape, pero nakikita nilang iba't ibang pagkain. Hanggang sa lumaki ang mga batang iyon sa piling ko. Nahihiram ko sila sa kanilang mga magulang, at may ilan na tumira sa bahay ko. Pinag-aaral ko ang ilan sa kanila at pinaparamdam ko sa kanila ang sarap ng buhay. Sobrang layo na ako sa dating ako. Paulit-ulit kong ipinagmamalaki ang mga pagbabago at ang mga pagkakataong naibigay ko sa kanila. Hindi kasi nangalingan o pekeng pangako ang mga sinasabi sa akin ni Noel. Totoo nga hanggat hindi ako sumusuway sa mga bili niya. Lalo na ang wag kong pagtaksilan si Nora. Mas gumagaan at mas gumaganda ang takbo ng buhay ko. Tunay na binaha ako ng swerte. Swerte sa pera at higit sa lahat, swerte sa kapayapaan sa utak. Hindi ko na naranasang magipit. Hindi ko na rin muling naranasan ang magulong buhay na dati kong kinagisnan. Wala na akong kaaway. Wala na akong tinatakasan. Kaya ko nang pumunta sa mga lugar na tahimik. Sa mga lugar na kayang pagaanin ang bigat at gulo ng isipan ko. Mga lugar na noon ay hindi ko man lang maisip na mararating ko. Tumanda ako at ngayon, nare-respeto na ako ng mga taong nasa paligid ko. Hindi kagaya nung bata pa ako, na halos kutong-kutongan, batok-batukan, pagtawanan, at mura-murahin lang ako ng mga tao sa paligid. Dapat lang naman iyon sa akin noon dahil sa ugali ko rin. Hindi pa rin naman tuluyang nawawala ang mga chismis at kwentong iyon tungkol sa akin. Mga paninirang puri. Marami pa rin taong paulit-ulit itong binabalikan. Kahit na malaki na ang ipinagbago ng ugali ko at ng kalagayan ko sa buhay. Hindi ko naman sila masisisi dahil totoo namang nangyari iyon. Naging loko-loko ako noon. Barumbado, pabigat at tamad. Pero mas mahalaga sa akin ang kung sino ako ngayon at kung ano ang hinaharap na tinataha ko. Marami na akong natutulungan. Marami ang kumakatok sa buhay ko para humingi ng tulong. Hindi ko man sila mapagbigyan lahat dahil hindi ko kayang basanin ang buong barangay. Sapat na sa akin na alam kong kahit papano may nababago akong buhay. Pares ko pa rin sa alaala ko ang lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko kay Cecil na habang buhay kong pinagsisihan. Hanggang ngayon, pinapatawad ko pa rin siya sa puso ko kahit hindi ko siya nakikita at kahit hindi niya ako naririnig. Tandang-tanda ko rin ang hirap na naranasan ko nung ako'y nakulam. Doon ako unang beses na tunay na natakot, unang beses na panghinaan ng loob, at unang beses na wala ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpapasalamat pa rin ako kay Cecil. Dahil kung hindi ko naranasan ng ganong bagay, malamang ay hindi ako nagbago. Siguro ganon pa rin ako hanggang ngayon. Walang direksyon, mahirap, talunan, at walang nagmamahal o nagmamalasakit. Kung hindi niya ako kinulam, hindi ako matututo. Werdo, diba? Ganon talaga, matuto ka sa pagkakamali mo. Ganon talaga ang naramdaman ko sa totoo lang. Kasi pagramdam ko, kailangan ko talagang pagdaanan ng lahat ng iyon. Para bang itinadhana na iyon mismo ang kwento ng buhay ko. Parang para sa akin, wala pa ring tatalo sa kwentong niligtas ako ng isang engkantada. Isang engkantadang napunta sa mundo natin sa isang misyong hindi ko man lubos na naunawaan.
Siyang nagbigay sa akin ng maayos at magandang buhay. At siya rin ang babaeng pinakasalan ko. Hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin siya. Binago niya ng lubos ang buhay ko. Binigyan ako ng kayamanang walang hanggan, hindi lamang sa anyo ng pera, kundi pati na rin sa walang kapantay na pag-ibig na nararamdaman ko para sa kanya. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng tumapo sa kwentong ito. Sana kayo rin ay yayaman kayo at wala nang iisiping mabigat. Wakas ng kwento. Hanggang sa muli.